magsisimula sa ating pag-aaral po sa meron po tayo mga bisita galing po sa Abusan. May wala po natin sa nakita. Pero sila yata kapulit sa mga pagkakaan. So, dito po tayo natapos ng naraming ko sa ating Bible study. This is Romans chapter 11, verse 11. Ito ang karabing isang kabalata dito ko sulat ng Pablo sa mga katarong. Sinasabi niya na kanyang puso kanya ay nagnanasa na sila'y manigtas. Dahil sila nagtas. Sinasabi niya kung sobrang bahagi, sila'y tinakwil ng Diyos. Kaya hindi na tinanggap ang ating Panginoon. Pero hindi ko sabihin na wala silang pag-asa, nagkaligtasan. Kung susunod sila sa Ebanghelyo. Pero sa ikalabing isa, talata, kasi mula sa aking wika, sa Romans chapter 11, verse 11, ito po ating mababasa. 11, verse 11. Sinasabi ko nga, nag-isip pa sila o mahulog, kung nakapagyan, subalit sa pagkahulog nila yung dumating ang kaligtasan sa mga itin. Kung bakit sila sa paninilugo, dito sa Tagalog, dito sa ating sa English, I say then that they stumble, that they should fall. Certainly not. But through their fall, provoke them to jealousy. Salvation is not for the Gentiles. Now if their falls reaches for the world, and their failure reaches for the Gentiles, how much more their fullness? Sa walang magbabasan, parang nayak itindihin na. Pero ang ibig sabihin niya, Pastor Paul, noong bagsang Israel, sila ay nagkasala sa Diyos. Sila ay pinangyayari ng Diyos bilang kanyang bayan. Hindi ibig sabihin na sila walang kaligtasan. Nagpapapusin natin sa kanila, kaya inalis ng Panginoong Diyos sa kausan ni Moises. Kung ang kausan ni Moises ay nakatayo pa sa panahon na ito, ang mga Gentil ay wala silang pag-asa ng ligtas. Dahil sila ang kausan ni Moises, ang meron lamang makikipagkati para yung bansang Israel ng Diyos. So inalis ng Panginoon yung kausan ni Moises para sa pag-asa. Namatay ang ating Panginoon sa krus. Dito sa Ephesians chapter 2, verse 20 to verse 8. Sinasabi niya, Apostle Paul, tinanggal niya yung kautusan. Kaya wala na tayo sila ng kautusan. Tinanggal ng Panginoon sa kanyang pamatayan at kautusan ni Moises para magkaroon ng kaparaanan na pangingin ay magkaroon ng pag-asa ng ligtas. Check ko natin dito sa Efeso, sa ikalawang pamalata, ikalabing tatlong ng ikalabing pamalata. Dito ang pagkikita, yung principal ng iba, na kausan ni Moises ay pingilan pa rin. Kaya kailangan tayo sa ulo, dito ito yun. Dahil tinanggal ng Diyos, yung ipandayo. Ito pababasa na. Subalit kayo ay nasa Kristo Jesus. Kayo na una ay malayo. Kasi hindi naman sila malayo naman sa lugar. Sinasabi malayo dito, malayo sila sa Diyos. So sila malayo sa Diyos. Wala sa kalasya sa Diyos. Subalit kayo ay nasa Kristo Jesus. Kayo na una ay malayo, inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya nga aking kapayapaan na kanyang pinag-isa at dalawa. At sa pamagitan ng kanyang laman ay giniba diktat pader na alin ng mapahangin. Habang ang doon ng kausan ni Moises, hindi pwede magkasama ang pangingtil at pangungyo. Dahil ang pader kaya nag-iwalay sa pagitan ng pangingtil at pangungyo. Sa pagkagsagat ng kapayapaan ang kanyang pinag-isa at dalawa. At sa pamagitan ng kanyang laman ay giniba diktat pader na alin ng mapahangin. Kung napatay yung Panginoon, tinanggalin po sa dayo. So wala na tayong pader na nagkahati sa pagitan ng mga Hudyo at Panginoon. Kanyang pinagalang visa kung saan na mataas sa mga litintuhin upang sino wala sa kanyang sarili sa bawat tao. Kapalitong
ginagawa ng mapayapaan? Sino yung dalawang tao? Yung mga entir doon? Sino yung bagong tao? Yun ang Kristiyano. So, ibig sabihin, wala nang hindi, wala nang good Diyos sa paningin ng Diyos. Kristiyano lang. Kaya pinagkasundo ka sa verse 16. At kaya papagkasunduin ang dalawa sa isang katawa sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos. At sa pamamagitan niyo, ipinatayang alinan. At sa ito mabigat, ipinaralan ang kapayapaan sa inyo ng lalapit sa malayo at ang kapayapaan sa mga malapit. So, ang kapayapaan, yan ang pagiging pagkasundo sa Diyos, ang kaligtasan. Hindi kituro sa mga malayo, yung sa malapit, sa pamamagitan. So, rating. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapag tayo makakalapit sa isang Espiritu o matulog sa Ama. So, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, kahit sino, kay Udyo o hindi, pili tayo gawa ng Diyos. Yun ang sinasabi nito ang talata pinasa. Ngayon, ang problema, kaya sila tinakwil ng Diyos. Dahil kasali pang ng Diyos. Kaya hindi pa na inalis. At ang sabi mo, hindi magiging pag-tweet kung hindi ka nagkasala. Pinalayo na ng kautusan. Ang kautusan, kay siguro, hindi ka nagkasala, hindi magiging pag-tweet. Hindi na kanya tayo. Pero nagkasali ng Udyo. So, itigyan agad, useless ka, dahil walang sinaman, ang nakasunod sa kautusan na yun. Kung babasahin natin ng Hebreo, chapter 3, verse 7 to 9. Ang kautusan ni Moises, ito'y sakdan ng kautusan. Nakakaayon sa aling layo rin. In other words, ito'y susunod, at hindi ka nagkasala, hindi magiging mag-pray. Kaya na, pag nagkasala ka, walang promisyon. Ito si Hebreo, chapter 8, 7 to 9. Ang sinasabi ko sa kakulangan, nagsumulat sa Hebreo, hindi sa kautusan, ay dahil ang kautusan, hindi magiging mag-pray kayo sa pulo, at hindi nagkasala. Sa'yo po natin. Yan kung ang unang tipan, yun ay walang kapitasan. Hindi na sana kailangan manap ka ng pangalawa. Sapagkat na makita ang Diyos ng kapitasan sa kanila, ay sinabi niya, mga araw ay hindi ang darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang kapitipan sa bayan Israel at sa bayan Yuda, ang kapitasan ng kautusan. Actually, technically, wala sa kapitasan, kung susundin mo, ang kautusan. Kaya lang, kung nagkasala ka, lilitaw yung ganyan kakulangan. Dahil wala sa proteksyon ng kapatawaran. Kaya sabi ng Diyos sa may magkala, kaya sa bakong diba, sa parang diba. So, kikita natin, ito'y kalooban ng Diyos. Na ito'y hindi naunawaan ng mga tao sa mga panahon, unang panahon. Pero ang naiwagahan na ito, na naitago, nilagay siya ng Kristo, hindi naitago, na lahat ng mga tao ay maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya kay Udyo, kaya kay Enke. Yun ang kalooban ng Diyos na naitago sa mga panahon. Bakit? Di mga Udyo, kung sila nga sinabi pa ng Diyos, hindi na kinikilala ng Enke. Siyempre, wala sila sa ipa ng Diyos. Pero ang kalooban ng Diyos, may pinalaman niya sa pamagitan niya, at sa pamagitan ng kanyang buti, ay pagpapalala ng kasunod na tayo. Second na, kung si Genesis chapter 22, verse 18, sinasabi sa atin, at sa pamagitan ng kanyang buti, ay pagpapalala ng lahat ng kasunod pa tayo. Kung sino yung lahat ng binilang ng tao, sino yung bigay? Ito ang ating Panginoon. Galatians chapter 3, verse 16. Dito natin makikita ng kapatid ang pagkakaisa ng relasyon natin. Kung sino natin, si Pablo, hindi niya kilala ang sumulat sa Genesis. Hindi niya kilala yan. Si Moises sumulat dito. Matagal sa patay, magsulat ni Pablo kaya nagsulat sa mga tagagalan. Mga limong taon na karaan. Pero yung sinasabi ng Panginoon, sa pamagitan yung binina niya ay magpapalala lahat ng kagsalupa. Sino yung binina yan? Dito sa Galatia, chapter 3:16, ang binina yun ay natin Panginoon. So sa pamagitan ng ating Panginoon, lahat ng kasalupa ay magkakaroon ng pag-asa kasi di malipitan. Kaya ito mababasa natin.
Ebanghelyo, mga kapatid, halimbawa, dito sa object of procedure, tinatawag nila sina Passion Paul. Sabi niya, Passion Paul, di ba naman, mula rin pupunta natin sa Panginoon. So, pagkatakti na pagpunyo, na naging kaparaanan para yung mga Gentiles na maliligtas. Na pero kung may pangalang Ebanghelyo, ito'y para sa lahat, kaya sa mga Udyo, so ito pa hihita natin. Nangyari yung kanyang pagkabagsak para may makita na kaligtasan ay dumating sa Panginoon. Dahil ang Udyo, hanggang sa panahon na ito, naniniwala sila na sila lamang mabigyan ng mga kaligtas, hindi mag-enti. Pero sabi ni Papa, hindi. Nung tanggalin ng Diyos at pautusan ni Moises, nagkaroon ng pagkakasa, walang mag-enti, at sila rin ay maligtas sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang Ebanghelyo. Kung sila nga yung malibuko, sumali pa na. Ito ang sinasabi ni Pablo, bakit ang mga Hudyo ay hindi maliligtas? Dalang paraan sa iyo malibuko. Sila yung malibuko sa pag-iintin dahil sila ligtas. So sila gusto rin maligtas. Yun ay sa muli ng palibuko. Pero sa muli ng palibuko, sila yung mananatili at kakapit sa kausalipan. So yun yung makikita natin, sila yung kumapit. Hindi yung palibuko sa mga Gentiles na kung nakita nila yung mga Gentiles na niligtas, sila yung palibuko, sila yung susunodin, hindi yung palibuko. Sinasabi ni Pablo. Ang palibuko ay para sa Kausil ni Moises. In other words, nakita nila na mga Gentiles na niligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo, instead na sila susunod sa Ebanghelyo, sila yung kumapit sa Kausil ni Moises. Kaya sa panahon ni Pablo, may mga Hudyo naging mga Kristiyan. Ngayon pa rin na kailan kayo pa. Kinakailangan tayo sumunod sa Kausil ni Moises at magpatuloy para tayo maligtas. Dahil na sila yung mga Kristiyan. So hindi sila lumapit sa Panginoon dahil nakita niya yung mga Gentiles ay naligtas. Dahil sila kumapit sa Kausil ni Moises, kaya hindi sila naligtas. Kasi na, ito ang sabi ng Diyos kay Pablo, bakit sa ulit sa Jerusalem? Diba at siya Pastor Paul, siya pumunta sa Jerusalem sa chapter 9 para makisama sa mga kapatid sa Jerusalem. Una, hindi sila naniniwala kasi dahil once upon a time, siya ay hinagaan na siya po ay pinagulit niya yung mga Kristiyano. At pinapatay niya yung mga Kristiyano. So, sila yung Kristiyano, hindi sila naniniwala na siya yung Kristiyano. Ginamasahin ko na sa Acts chapter 22, verse 17. Ito ang sabi ng Panginoon kay Pablo. Now it happened when I returned to Jerusalem and was praying in the temple. Kasi natin, siya isang Hudyo, no? Siya yung Kristiyano, pero walang problema kasi manalangin sa temple. That I was in France, so siya po yung panginay. And so him saying, "Hindi natin Panginoon, make haste and get out of Jerusalem to you." Magmadali ka ulit sa atin ngayon. For they will not receive your testimony concerning me. In other words, hindi nila paniniwalaan si Pablo bigil sa kanyang paaralan ng Ebanghelyo. Dahil kasi tandaan natin, si Pablo ay paunahin siya sa inaumuga sa Panginoon. Sa isay na muna ng mga sistema, Acts chapter 7, pinabigay ng thumbs up para magaling si Esteban doon. So, si paunahin sa mga tinuulang panahon. Kaya si Kristiyana na, at si mga narap sa Jerusalem, sabi ng Panginoon, hindi ka nila paniniwalaan. So I said, Lord, they know that in every synagogue I imprison and beat those who believe on me. And when the blood of their martyr Stephen was shed, I also was standing by those consenting which lifted not outside, and guarding the clothes of those who were killing. At sabi ng Panginoon, they said to me, "Depart, for I will send you far from me to the Gentiles." So, sabihin, itong mga Hudyo, lalo-lalo yung Hudyo sa Israel, hindi sila naniniwala sa Ebanghelyo. Sa pangalang Ebanghelyo, sa nabaligtaan nila ng mga Gentiles,
ay tinanggap na rin ng Diyos na maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sila na tinidugo para sa kausa ni Moises. Lalo silang kumakoy sa kausa ni Moises. Kaya sabi natin ng Panginoon kay Pablo, hindi na nila paniniwala. So, pinali si Pablo at pinila siya sa lupain ng mga Gentiles. Kaya siya po gusto na mag-ibig. Yun ang nangyari sa mundo niyo. So, nangyari sa mundo niyo, nung namatay ang Panginoon, tinanggalan ng utusan, at pinalari yung Ebanghelyo, at nakita nila yung Ebanghelyo ay naligtas na eh. Ayaw nila. Dahil sa kanila, sila lamang ng bayan ng Diyos. So, sila nagagili sa mga Diyos. Parang si Jonah, nalala natin si Jonah. Siya sinugod ng Diyos sa Ninive para mag-aaral, para magsisip ng Ninive sa kailang pagkatasan. Ayaw ni Jonah. At sa isipan ni Jonah, sino ba si Ninive? Hindi naman sila bayan ng Diyos. So, hindi siya pumunta ako. Nagdado rin sa isa, pinarusahan sa ng Diyos. Na isa sa sila, sa tiyan sa malaking isla, sa loob ng araw, at kumulingin. At kung sinuga sila ng malaking isla, doon lang sa pumunta sa Ninive. Yun ang kailang mentality, kailangan ang bayan ng Diyos. At hindi ang mga hindi. So, dito makikita natin, hindi lang paninimulo nila. Ayaw nila mga Gentiles. Kaya sila lang pumakyaw sa kautusan ni Moises, instead of sa sumunod sa Ebanghelyo. Sa Romans 10:19, what I say, it is relevant, no? Di ba nila na? First, Moses says, I am provoking to jealousy by those who are of a nation. I will move you to anger by a foolish nation. Ito po ay ginawa ng Diyos laban sa Israel, at sila naging sa mundo, laban sa ating Panginoon, at sila sumapasag ng Diyos. Sino ginamit ng Diyos? Ang Assyria, kung walang pagkukunan, later in Babylon, sila hindi bansa ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos laban sa kanyang bayan. Bilang effectually sa panahon na pinanangalang ipagyan sa pagpunyo. Sila binigyan at paninimulo ng Diyos, pero hindi sa mga anak sila nasa pasana sa Ebanghelyo, sa sunod sa Ebanghelyo, pero sila lalong kumapit pa sa kawasan ng Diyos. Kaya hindi sila naligtas, yun ang dahilan. Now, if their fall is riches for the world, dahil sila idinakwil ng Diyos bilang kanyang bayan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga hindi na maligtas. Dahil pinanalo ng Ebanghelyo sa mga Gentiles, how much more their fullness? Ano ibig sabihin ito? May nagsasabi na yung fullness ay ang magbabalik muli sa kapuan na basagin sila sa Diyos. Hindi na ibig sabihin. Ano ibig sabihin ni Papa? Bumagsak sila, bakit sila pinakbil ng Diyos? Dahil kung sila talunin ng Panginoon, at pinatay ang Panginoon, at ang kanyang guro, sa pamagitan ng pagkakapos sa krus. Pero ang nangyari, nung nakakapos sa ating Panginoon, pinagkita para sa kaligtasan ng kung sa pinunta. Lalong-lalong na mag-igil sa pamagitan ng Panginoon. Nung sabuhin niya ang mga apostol sa Matthew chapter 28 verse 9, sinasabi ng Panginoon, gawin niyo malagay na lahat ng mga bansa niya. Unfortunately, sa panahon na yun, kahit ang mga apostol ay kinasya ng Espiritu Santo, hindi naintindihan. Kaya na nabautismo si Cornelius, pinapaalam nila yung Panginoon sa mga Hudyo, hindi sa mga hindi. Salitang fullness, ano yun? Dito sa pagkakataon na ito, sila yung tinakbunan ng Diyos bilang bansa. Pero sa bawat pagkakataon, na pinapaalam yung Panginoon sa lugar ng mga Hudyo, sila yung naging palakit sa kahangalan ng mga Hudyo, na may Panginoon. Dahil, sinapasok po, ang sinanangaraw, sa pagpapag si Barnabas, noong ulang ilalakbay nila, sila yung tinatakbil ng mga Hudyo, so naging malakit ng mga Hudyo, sa pahangalan ng Panginoon. Habang sa Israel, sa Matthew 21 verse 43, tinakbil sila ng Diyos. Sabi niya, aalisin ang kaharian sa inyo at ibibigay sa ibang bayan kanya na magbubunga ng bunga nito. Alam natin na nag-iglesia ng ating Panginoon, maunod mga mentig sa loob ng iglesia. Hindi pa nalumbalik ng Israel sa Diyos.
Kahit di mangyayari, hindi ba nangyayari? Hindi sila magkakabalik sa Diyos bilang isang bansa. Ang sinasabing fullness ay ang kabuuan ng kailang pagbagsak bilang isang bansa. Lalo yung AD 70, doon nasila ang temple sa Jerusalem. Doon nasila ang Israel bilang isang bansa. Kaya may katulog ng isang Middle dahil sa yung mga Arabo na silang tumira sa lupain ng Israel nung sila nagsipangal dahil nasila yung temple sa Jerusalem. Pilit silang bumabalik ito. Yung mga tinatana doon. Pero hindi na lupain ito. Noong 1870, nasira ang Israel bilang isang bansa. Nasira yung temple sa Jerusalem. Anong kahanaan lahat ng salinahi ng Israel ay nasa temple sa Jerusalem. Ang definition ng isang udyo, kung ikay nanggaling sa 12 ni ako, yung 12 tribo ni ako, kung hindi ka galing doon, hindi ka pa isang Israel. Pero lahat ng salinahin nila, kasulong, pumasok doon si Titus at pinibang ang temple sa Jerusalem. So wala lang para malaman kung ikay udyo hindi. So doon bumagsak yung bansang Israel bilang isang bansa. Kaya, ngayon, wala nang balaki. Wala nang bansang Israel. Wala nang balaki sa paararal. Naging maganda din sinasabi ni Paulo. Kung yun mo na din ang pagbagsakan niya, ay naging abo sa mga naging para sa maligtas. Lalo-lalo na niya pag wala na sila. Pag sila'y lubusang sisirayan ng Diyos bilang isang bansa, lalo-lalo nang kakalat na niya paararal. Naging maganda. Wala nang marami. Ito sinasabi Pablo, no? Maraming nagsasabi na ako yung mga religionists na naniniwala na ang Panginoon ay babalik sa lupa at maghahan sa lupa ng isang linyong taon. Ito na po ay pagbalik sa kabuuan ng bansang Israel at dito ito ngayon. Una, hindi na babalik ang Panginoon sa lupa. Pagdating ng Panginoon sa mga pagkakataon, nasa labaw siya. At dadalhin niya kanya mag-judge sa langit. At ang mga hindi Christian sa impyerno, hindi na siya pupuntok sa lupa. Hindi na siya mag-aaral sa limutok sa lupa. Dahil sa kasalukuyan, nag-aaral ng ating Panginoon. Sa ihari ko ang langit, ang Panginoon ng mga Panginoon. So, ibig sabihin, pag lupusan nasira ang bansa ng Israel, lalo magiging pakinabang ang pangalan ng naging Panginoon sa Israel. So, prior to 1970, ang tupay bansa ng Israel, na naging malaking malaki sa paaralan ng Ebanghelyo. Pansinin natin, pag pinag-aaralan ng Biblia, lahat ng mga bansang inuong ng Diyos o pinarusahan ng Diyos, lahat ng mga bansang yun, wala. Hindi na rin yung kahari ng Egipto, nawala. Yung kahari ng Babylon, nawala. Yung kahari ng Assyria, nawala. Yung mga Romano, nawala rin sila. So, ang bansang Israel, kung sila yung natulad ng Diyos, so 1870, nawala rin sila. Bilang isang bansa. Kaya wala. Mas wala na mga Diyos. Bilang isang bansa. Tinapin na silang lupos ng Diyos. At lupos ang sinira ng Diyos. Ang bansang Israel. Kaya, nung sila lupos ang silang sinira ng Diyos, na sinasabing fullness of their destruction, ang ibig sabihin na sa nation, lalong pumalal ang pangaral ng ibang Diyos. Ito siya nagsabi ng Panginoon. Tuloy po natin. For I speak to you Gentiles, yan ang sitwasyon na ito. Yung mga Hudyo, tinakul sila ng Diyos. So mas marami bang hintil ng mga Kristiyano kaysa sa mga Hudyo. Nag-iilan din mga Hudyo sa mga Hudyo. Pero mas marami ang mga Gentiles. Sabihin, pinagmamalaki na Apostol Pablo, bakit siya Apostol ng mga Hudyo? For I speak to you Gentiles, as much as I am an apostle to the Gentiles. So yung Apostol sa mga Hudyo, I magnify my ministry. Nagmamalaki ko ang gawain sa paharal sa mga Hudyo. If by any means I may provoke the jealousy, those who are my flesh, and save some of them. Yung Apostol sa mga Hudyo ay isang Hudyo.
deceptive sa isang motive. So malapit, makikita yan ng sa Israel. Isang motyo, at pangunahing motyo, bago sa naging Kristiyano, ang ginamit ng Diyos para mangaral sa mga Gentiles. So makikita yun ng ito. Parahin natin Pablo, sila yung susunod, sila okay. Sa Galatians chapter 2 verse 7, si Pablo ay siyang naging apostol sa mga hindi tulingan niya, ng mga Gentiles. But on the contrary, where they saw that the gospel for the circumcised, yung nalangit, and I didn't committed to me, binigay sa akin, sabi ni Pablo. As the gospel for the circumcised was to Peter. Hindi naman dalawang ibanghelyo sa ibanghelyo na. Pero si Pablo, ang inataasa ng Diyos, na yung pangalang ibanghelyo sa mga Gentiles. At si Pedro ay paulahin sa mga Hudyo. So, saan si Pablo yung gusto sa pag-ibig? Hindi ibig sabihin na sa mga lugar na pinuntahan niya, lugar ng mga Gentiles, ay hindi siya nagharas sa mga Hudyo. Pero siya pumunta sa lugar ng mga Hudyo. At si Pedro ay sa mga lugar ng mga Hudyo. Yun ang division ng labor na binigay sa kanila. So, kung makikita nila sana sabi ni Pablo, dahil ang kanyang damdamin, na sana ang ating bayan ay maligtas. Na makita nila sana na sa ating para sa mga Gentiles, sana sila rin kahit ay maging katulad na maging din na sila ay maligtas. So, sinasabi ni Pablo sa mga Gentiles, huwag kayo kanyang mag-alala dahil pinapakita yung mundo sa ating sulat. Hindi ibig sabihin na pinakalimutan ko ang ating gawain sa mga Gentiles, yung sinasabi niya. Pero kaya na pinapakita ng mundo sa kanyang sulat sa mga Roma. Dahil may mga mundo Kristiyano sa Roma. May mga mundo sa Roma. Baka sakali kanya sila malimugo. At sa isang si Panginoon. So yung walang palimugo, iba. Ito naman, ang panilang gusto ni Pablo, sila yung manibugo sa inyo. Na kayo naligtas, kayo nasaan sa inyo. Pero ni Pablo, sabi niya, ilan. Some of them. Kaya ibig sabihin talaga may ligtas, kumuha ng mga pamudyo. Ilan lang. Sana gano'n, kaya makita nila, maraming para sa mga Gentiles, at ang mga Gentiles sa tanggap ng Panginoon. Sana sa ito, paano ang isip at susunod sila? Katulad din nila. Yan ang gusto niya magawa. Pero sabi niya, some of them, hindi lahat. Anong imposible yun? Sa pamilya na lang natin, kung isa, imposible lahat. Kahit sa pamilya natin, malilikas. Dahil iba, hindi gusto maligtas. Kahit gusto natin sa maligtas. Hindi lahat ng kapag di malilikas. Sa bebig parang, hindi lahat ng hindi malilikas. Hindi lahat ng tayo malilikas sa lahat ng Christian dahil marami sa mga tao hindi tatagin at nagpapin na rin. Pero yun, pag nalasa ni Pablo, kahit hindi lang sa kanila. Siyempre, meron sa pagbawal sa pamudyo. Dahil siyempre sa pamudyo. Ayaw niya mapaniwala at niya mga babae. Kaya gusto niya sa limaligtas. For if their being cast away is the reconciling of the world, what will be their acceptance be but life will continue? Ito sinasabi ni Pablo, ang kanilang pagkatakwil ay makinabak sa libutan. In other words, kung sila itatakwil ng Diyos, sinaganting ko sa iyo. Nagkaroon ng pagkakataon yung mga hindi na maligtas sa pangapil na naging Panginoon. Maksay na sa Galatians 3:28 ang ating mga basa. Na sino mang sumapalataya at bautismoan, sila ay nangayon sa ating Panginoon. Pero sinabi sa verse 28, hindi mahalaga kung kayo babae, lalaki, kung kayo marunong o hindi marunong, kung kayo marunong, everything. Nagkaroon sila na pagkakataon na. Ngayon, kung sabi ni Pablo, kung yung mga ibang Hudyo ay malilig, ay sasampalataya rin sila at susunod sila ng Panginoon, sila rin ay mapapanambalik sa Diyos. Tulad ng mga Gentiles. So, ano mangyayari sa kanila? Mula sa kamatayan, ibig sabihin, pagkahibalay nila sa Diyos. Ibig
sabihin ng kamatayan? Ang salitang kamatayan, galing po sa Tanapalos sa Grego, ang ibig sabihin, pagkaibalan, separation. Kung sila inahiwalay sa Diyos, dahil tinanggan nila ang Ebanghelyo. Pero pag sila sumunod, hindi ba sila babalik sa buhay ngayon? Ano yun? Sila yung tatanggapin muli ng Diyos. Sila yung magkakaroon ng buhay sa spiritual. Kung sila yung nagkasala, sila yung nahiwalay sa Diyos. So they were spiritually dead. Pero kung sila yung tatanggapin niya, kung sila yung tatanggap sila sa Ebanghelyo, tatanggapin sila ng Diyos. At sila yung magkakaroon muli ng buhay sa kailang mga yun ang sinasabi niya. Kung ito mamundo, kung ikay ng pagkatakwin, ay nagbibig sabihin ng mga hindi na inumbalik sa Diyos, ano kayo ng pagkakaptikan? Kung tinagat ang hindi ng Ebanghelyo, at sila'y nanumbalik sa Diyos, eh yan kayo din ang mga Diyos. Tinagat ang Ebanghelyo, sila'y magkakaroon ng buhay, kung nasa kalagay na sila'y patay sa rata ng Diyos, sila'y iwalay sa Diyos, kung sila ko yung Ebanghelyo, kung tatanggapin ng Ebanghelyo, sila'y manumbalik sa Diyos, sila'y magkakaroon ng buhay na Espiritu na buhay, pero nagkami nila ang Ebanghelyo. Ito sinasabi ko. So, pagsama na namin pinag-aaralan. Yung pagkatakwil lang ng Hudyo bilang isang bansa, hindi na nakahulugan bilang mga individual na Hudyo, wala silang pagkasa ng ligtas. Pero, kung paano na Chetas, ay naligtas, dahil sa sumunod sa Ebanghelyo, ganoon din naman Hudyo. Na walang tinigilin ng Diyos, natin maliligtas at susunod sa Ebanghelyo na natin. Ito po tayo nagtatakbo sa ating virus natin, hindi ba na meron tayo. Where the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the roots is holy, so are the branches. Ito po sa Old Testament. Sa Old Testament, yung ibig sabihin ng first fruits, yung walang bunga. Sa nagtalig ka, yung unang bunga, yung unang bunga, pag ito ay kanilang inialay sa Diyos, at iway sa Diyos, lahat ang susunod na bunga ay pwede lang gamitin na sa kanilang layunin. Sabihin, pag binigay mo yung unang bunga sa Panginoon, ilalim mo ng prinsipyo ito sa Old Testament. Yung susunod na mga bunga, ay magiging mabuti rin at magagamit nila sa kanilang Panginoon. Bilang batas na unang bunga sa Old Testament. In other words, pag ibinigay yung unang bunga sa Diyos, yung susunod na bunga ay magiging mabuti para sa kanila. At magagamit mo yung susunod na bunga para sa kanilang tayo. Yung din sa kanya sa bansa Israel, makasahin mo natin yung Old Testament. The first fruits of your land, you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil and go in its covered milk. And the Lord spoke to Moses, saying, I speak to the children of Israel, and say to them, when you come to the land which I give to you, and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. You shall wave the sheaf before the Lord, to be accepted on your behalf. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it, and you shall offer on the day when you wave the sheaf, a veil lamb of the first year without blemishes of an offering to the Lord. Its grain offering shall be 2/10 of the ephah of the fine flour mixed with oil, an offering made by fire to the Lord for a sweet aroma, and its drink offering shall be of wine, 1/4 of a hin. You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God. It shall be snatched forever throughout your generation. Nila Diyos, ibig sabihin, pag sila ay nagkaroon ng harvest kasi sa hayop o sa mga buwan ng kalaban, hindi sila pinikain ninyo. Agad. Kailangan mo na nilang mag-offer ng first fruit tenda, offering sa Diyos, bago nila pwedeng kain ninyo. Grabe sila yung prinsipyo yung nasabi dito. Nung tagapin ng ilang mga Hudyo, magtagapin ng Diyos yung mga naunang Hudyo ng mga Kristiyan. At tala natin, ang unang naging Kristiyan ay mga Hudyo. Ang buong
sa Israel naging banal sa paanong paraan. Banal, hindi na siya automatic na naligtas. Kundi, sila'y tatanggapin din ng Diyos kung sila'y susunod sa Ebanghelyo. Ito sinasabi. Katulad ng unang bunga sa Old Testament, maliban na kayo makain ng unang bunga sa Diyos, hindi mo makakain dahil susunod na harvest ko. Pag-over ka muna, bago magiging mabuti para sa iyong kainin niyo. Kaya hindi sa bansang Israel. Tinanggap ng Panginoon ng unang bunga ng mga Kristiyano. Yung mga unang Kristiyano ang magiging pangpunong mabuti. Ibig sabihin, yung susunod na mabuti ay tatanggapin rin ng Diyos kung sila susunod sa Ebanghelyo niya. So, ibig sabihin, walang pagitan ng bansang Israel sa ating Panginoon ay hindi maliligtas. Dahil may natanong ng naligtas na eh. Nawalan mo dyan naligtas kung sila susunod sa Ebanghelyo. So, anong magiging balaki? Dahil mga susunod ng Mudyo, na susunod sa Ebanghelyo, hindi tatanggapin ng Diyos. Tatanggapin ng Diyos. Yung unang din kung talagang ng Diyos, yung unang bunga, sa Old Testament. Ganon din kaya masusunod na Mudyo, na susunod sa Ebanghelyo, tatanggapin din sila. So, dito tinidiscuss ng Pablo, yung posibleng hindi tamang pagkaundawa ng mga Mudyo. Sila ay itinapin ng Diyos bilang isang bansa, maaaring papasok sa kaisipan ng mga Mudyo na hindi na rin sila tatanggapin ng Panginoon. Pag sila sumunod sa Ebanghelyo, sabi pa ba nung tinanggap ng Diyos, yung mga unang mga hukli, naging mga Kristiyano, sa Acts chapter 2, sabi ng Diyos, yung susunod ng mga Mudyo, tatanggapin ko rin ay kung sila susunod, sila mag-iwas. So, walang balaki na yung mga Mudyo ay hindi manaligtas kahit tinakbil na sila ng Diyos bilang kanyang. Pero sa bagong liman, ang bansang Israel hindi na bayan ng Diyos. Hindi sila bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos tayo, hindi na sila natin Panginoon. Tayo ang bayan ng Diyos. Hindi na yung bansang Israel. Subalit, pinangahuli ka na wala silang palas ng mga bilang individual na mga. Tinakbilang sila bilang isang bansa. Pero bilang individual na mga tao, nagulad ng mga hindi, kung sila susunod sa Ebanghelyo, sila pa rin tumanggap. Pero kung tayo mapapasa, pagka pinagpatuloy po natin ang pagbasa, hindi ko matapos sa akin, sila po yung parata. Para makita natin yung talaga, dahil ginagamit ito ng mga prevalentes, para sabihin na yung pagdating ng Panginoon, kanya ang pasagin sila ay muli manunupali sa Diyos bilang kanyang bansa. Iyon. Kaya po natin yung talata sa sabi. Sabi ko sa talata, ganito kanya pinaligtas ang Israel. Sabi ni Pablo sa talata rito, ganito ka sabi ito po sa verse 26. Pagkatapos sa paliwanag na ginawa ni Pablo, na ibang Mudyo ay tatanggapin pa rin ng Diyos. Later, sinabi ni Pablo, ito na susunod ng pag-aaral, nasabi niya sa mga enti na naging mga Kristiyan, huwag kayo maging mayabang ka rin. Dahil kung yung mga Mudyo, ano? Na tinanggal, yun ay mga natural na sanga, ay tinanggal ka rin. Kung yung mga natanggal na mga sanga, pwede rin balik ng Diyos, kaya sila sasapalataya. Kung sila tinanggal ng Diyos, dahil sa sumampalataya siya Panginoon. Kayo rin, kaya. Kung hindi kayo mananatiling tapat sa Diyos, tatanggalin kayo. So, wala rin kayo katuwa ng mga Baptist na one sin, always say. Kahit nakakabit ka sa buong sa punong tawin ng kaligtasan, kung hindi ka maging tapat, tatanggalin sa Panginoon. So, sabi ito sa verse 26. And so all Israel will say, just as Israel. Sa ganitong paraan kanya, maaaring naligtas ang Israel. Kung paano mga Mudyo ay mayangkit ay sunod sa Ebanghelyo at sinigalagap ng Diyos. Kaya hindi kayo maligtas ang lahat ng Israel kung gusto nila. Kaya ang paraan ng kaligtasan kung sila ay susunod kayo sa Ebanghelyo.
O kung dito po natin tinatap sa ating mga anak, meron po tayo ng anak. Wala tayong tinatap, pati po natin po yung kaibat na mauulang po sa tama. Sa susunod na libre, pagpapagulan po natin ang susunod na mga talata. Yung mga susunod na kabalata ng Romans, maliban lang po sa Romans chapter 14, hindi na sila bayan ng Pilipinas. Ito yung mga bahagi ng bayan ng Pilipinas. Dahil maraming kulang turo ang itinutuloy natin na gamit ng mga natin. Kaya tumisan, ito yung bibigay ng bilang para mahirap sa mga mga. Yung ibigay na po natin, kaya wala po sa